Ako si Ricky Pelones from Masbate. So after ko ng high school, nakipagsapalaran ako sa Manila para magtrabaho. So noong una, mahirap kasi una-una nung nag-apply ka ng trabaho dahil high school graduate ka lang. So nahirapan ka maghanap ng trabaho kasi ang hinahanap nila yung mga 4 years graduate. So medyo nahirapan talaga ako. Almost 1 year bago natanggap sa trabaho. So yung 1 year na yon, na dito ako sa pinsan ko sa Mandaluyong. Kumbaga sila yung tumutulong sa akin para mag-apply sa iba't ibang supermarket. Dahil hindi ako natatanggap, so doon ako tumira sa kanila at tumutulong ako sa gawaing bahay. Nag-alaga ako ng anak nila, naglalaba. So yun yung naging role ko sa loob ng isang taon. Actually, yung unang trabaho ko talaga is canteen boy. Sa Valenzuela naman yun. And after nung nag-canteen ako, doon ako tumira sa pinsan ko. So, doon ako nag-dicer. Para sa akin, yung mahirap, yung nagtatrabaho ka, pero walang natitira sa kinikita mo. Tapos, isang malupit yan, kakasahod mo pa lang, tapos after 3 days, wala ka naman pumasahe. So, parang routine yung buhay. So, binata pa ako, pero walang pera. So, para sa akin, nung hindi ko pa nakita yung industriya, parang routine yung buhay. So, parang gigising, papasok ko uwi. Gigising, papasok ko uwi. Tapos, pag may mga ayay yung mga tropa, so, yun, may mga gimmick. So, halos ganun siya umiikot. And, nung napatunayan ko, parang talagang wala nangyayari. Parang nangarap talaga ako. Sabi ko, ano kaya maganda kong gawin. And siguro, dahil mayroon akong ambisyon, so nagkataon na nakita ko yung ganitong klaseng industriya at doon nabuhay yung aking pangarap. Nag-start ako sa ganitong klaseng industriya is 22. Actually, nung una ko siyang nakita, talagang nabaliw ako kasi talagang nabuhay yung yung pangarap ko. Sana sabi ko, parang ito na siguro yung hinihiling ko, yung dinadasal ko. Kasi mayroong pag-asinso may mayaman daw . So doon ako talaga nagkaroon ng time na sabi ko, kailangan ko siyang aralin. And ang malupit niyan is hindi pala ganun kadali ang yumaman dito. So ang natutunan ko doon is more on learning ako, experience, pero hindi ako yumaman doon sa unang atin ko ng sa ganitong klaseng industriya. Kahit hindi ako naging successful doon ako natuto. Kumbaga yung mind ko, yung mindset ko na talagang naging matibay pa rin sa hamon ng buhay. Kasi isa sa natutunan ko doon is paano maging matibay, paano maging lumakas ang loob, o paano malagpasan yung lahat ng mga dumadaang struggle sa buhay mo. So doon ako talaga tumibay sa dami ng natutunan ko doon. At thankful ako doon. Number 1 yun kasi ang sabi naman talaga sa tuturo doon, yung pagyaman is proseso. So self-development, siguro yun ang isa sa na-inject sa akin na yung progress bilang sa sarili. Siguro yun ang na-earn ko doon sa unang experience ko. Halos 2 years ko sa unang subo ko sa ganitong klaseng industry, nasa 200,000 ang kinita ko. So, hindi talaga enough dun sa sabing pagyaman. Pero yung learning talaga, dun ako nagpasalamat kasi nagamit ko siya noong mga panahong nag-struggle yung buhay ko sa Manila. Nagamit ko siya, yung pagiging matapang. Ini-imagine ko yung mga bagay na pwedeng mangyari sa akin kahit sobrang lagapak na nung time na yon. Pero ini-imagine ko pa rin yung mind ko, mas matapang pa rin, mas malakas pa rin yung tinatawag na attraction na yung mga nangyari sa iba. Kasi nangyari sa iba kumita sila ng maganda, nagbago buhay nila. Yun ang pumapasok sa mind ko. Sabi ko, darating ang araw, talagang magkakaroon din ako ng resultang ganyan. Pero yung mga panahon na yun, halos walang-wala talaga ako. Diba? So, ibig sabihin, yung mindset ko, yung paninindigan ko, yung tiwala ko dun sa sarili ko na darating ang time, magkakaroon talaga ako ng resulta sa ganitong klaseng industry.